Alright. Andito na yung FCR 1000. Hanip. So ito nalagyan ko na ng battery para ma-check yung kuryente. Nagkaroon na siya bypass ko itong neutral. Problema, wala siyang kuryenteng lumalabas sa spark plug. Silip ko, parang binayan kasi ito ng binayan ng daga kasi may mga mga ngat-ngat kita yun. Tapos ito bagong spark plug ito nga pala yung CDI. Hinahanap ko yung mga linya. Ayan, may mga nakita ko mga putol, may mga ngat-ngat ang putik. Tapos yung sa pulsar pala putol. Ito hindi makita. Ayun. Putol yung sa pulsar susundan ko lang yung hanapin yung linya ng galing CDI para makita ko kung sa alin dito putik. Hindi ko alam kung ito yun hanip talaga. Ayun, na-trace ko na yung yung sa pulsar ito. Yung wire na naputol dyan, nakita ko rin putik. Kaya meron na kuryente dito sa i-tension 1. Video lang natin para ano tayo, proof o reference. Saan na ba yun? Ito ko na. Alright. So ito naman yung sa carb natin. Itong mga manifold sobra tigas na parang patong na ang putik. Initin lang natin ang heat gun bago natin salpak yung carb. Ayun, naishoot ko na rin. Tapos sinubukan ko na rin paanda rin. Okay na, mandar na. Tutono na lang kaso hindi ako makapagtono dahil nga alas 3 na lang madaling araw. Putik, magalit mga kapitbahay. Pero naman to, tahimik naman. Pwede ko naman videoan din to. Siguro na start ko lang. Kahit bukas na lang. Mamaya pala. Ayun, ako nga pala, itong motor na to kasi nahinto to ng pagandar simula nung nag-start yung pandemic. Mga ilang taon na rin yun. Nag-start yung pandemic, hindi siya pinaandar hanggang sa natubigan yata, naulanan kasi puro puti-puti yung carburetor na ito Ito yung huling video ng ng FCR na carburetor yung ginawa ko. Okay naman hindi na rin ako nagpalit ng spark plugs. Ito spark plugs yung luma pa rin yung nakakabit dyan. Tapos binuhusan ko lang ng gasolina yung carb. So yun, okay naman daron. Subukan natin kung i-start ng wang ulit. Baka magalit mga kapitbahay yung putik. So ito na nga, hindi siya pwedeng itono ngayon kasi bukod sa wala pa yung para sa linya ng tubig, nakakabit ko yung radiator na ito. Trace ko rin yung mga linya para sa pump kasi yung pump hindi gumagana charging, check ko rin charging. Tapos ako makapag-tune. Bukod dun putik, noong oras na kasi hindi pwedeng mag-ingay. Lipat muna ako sa ibang trabaho putik. Muna super 4. Maling araw na may nag-iingay pa. Fork seal tsaka change oil. Ito nga pala yung super 4 na naka single sided swing arm ang putik. Laki ang putik. Dahil langis mag-4 na litro na to. Dami mahigit na yata putik. Dami langis hindi pa nakakalas yun sa sa filter putik.
Langis na gamitin natin dito 1060 ba, okay may-ari bumili niyan. Ito sa akin to so yun, pagtapos ko mag change oil, ito naman kailanganin ko ng paddock dito kasi wala akong pang single sided, kaya ito, nagdala pa ako ng tubo. Alright, sakto lang naman dito. Tapos itong paddock ko na regular paddock, papalitan ko lang nito. Tapos pwede nang isakay para maipaddock ko na yung harap. Goodies. Medyo mahirap pala yung kilosan dito. Ang dami nakasampay sa tinidor ang putik. Kasi itong isa walang tornilyo. Ito. So pagkatapos matanggal ng mga yan. Ito nga pala yung size na para sa Super 4. Galing sa may-ari ito. 4154 11. Yan, 415411. Alright. Yan. Tapos ang fork oil na gamitin, Motul pa rin, fork oil expert. Expert 20W heavy. Hanep. Alright. Hindi natin pauwiin to. Putik. Hanep na yan.